Matapos makaligtas sa walang humpay na pag-atake ng mga mersenaryong puwersa sa tumitinding digmaan sa langis, ang mga empleyado ng Yutime Chinese Oil Refinery sa Middle East ay ilalabas mula sa gusali ng isang pribadong security team mula sa China. Ang team ay pinamumunuan ni Commander Dragon Luo, na ngayon ay nakatitig sa kalahati ng isang larawan ng pamilya na matagal na niyang hindi nakikita. Nang makarating sila sa planta, nakita nila itong lubhang nasira dahil lagi itong inaatake ng mga rebelde. Nakasalubong nila ang head ng kumpanya na si Professor Cheng, na agad na ibinahagi ang kanyang mga plano sa paglikas. Sinabi niya na wala silang pagpipilian kundi ang dumaan sa Highway of Death upang marating ang Green Zone. Samantala, ang dating US Marine na si Chris ay nakipagkita sa kanyang kapatid na si Henry, na namumuno sa isang grupo ng mga mersenaryo. Nagdala si Henry ng malaking halaga ng pera na may isang misyon, dapat nilang kidnapin ang isang international na kriminal na ilalabas sa Green Zone. Pagkatapos ay bumalik si Chris sa kanyang village, kung saan inaalagaan niya ang isang grupo ng mga ulilang bata. Kasalukuyang sira ang water pump ng village, kaya pumunta si Owen para tingnan at ayusin ito. Pagbalik sa planta, naghanda si Luo at ng kanyang team ng plano upang protektahan ang mga sibilyan, habang ang empleyadong si May ay nakamasid mula sa bintana at hindi pa nagagawang harapin si Luo. Kinabukasan, isinara nila ang lahat ng computer at inilagay ni Cheng ang susi sa kanyang bag, na kanya namang ibinigay kay May. Pagkatapos ay ginabayan ng team ang mga empleyado na sumakay sa mga bus, at hindi alam na may isang lalaki ang naglagay ng marka sa bus kung saan nakasakay si Cheng. Si May ay sakay ng bus ni Luo, na hindi niya ikinatutuwa. Ang mga helicopter na nagdala sa team ay mauuna sa Green Zone kaya ang team na lang ang naiwan. Sa pag-alis ng mga bus, aksidenteng nalaglag ni May ang kanyang notebook at nalaman na nasa kanya ang kalahati ng larawan, dahil anak pala siya ni Luo. Sinubukan ni Luo na makipag-usap sa kanya, ngunit hindi siya nito pinansin. Kalaunan ay narating nila ang Highway of Death, na isang bahagi ng kalsada na puno ng mga bitag at sira-sirang sasakyan. Ito ay isang napakadelikadong lugar at halos walang nakaligtas sa pagtawid dito. May mga bata na nanghihingi ng tulong kahit saan, ngunit bahagi rin sila ng mga bitag kaya tuloy-tuloy lang ang mga bus. Nang makakita sila ng dalawang sasakyan na nakaharang sa kalsada, binangga lang ito ni Luo upang magkaroon ng daan. Nagsimulang sumabog ang mga bagay-bagay sa paligid ng mga nawasak na sasakyan, ngunit ang team ay nagpapatuloy lang dahil alam na ang lahat ng ito ay isang panlilin lang upang maakit ang mga sakay. Nang makita na nag-alala si May, nangako si Luo na poprotektahan siya, ngunit binaliwala ito ni May. Alam nito na poprotektahan ni Luo ang sinumang idikta ng kanyang misyon at wala siyang pakialam sa kanyang pamilya, kung hindi ay hindi niya pinabayaan ang kanyang anak at ang kanyang naghihingalong asawa. Ang mga bus ay tumawid sa Highway of Death nang walang problema, hanggang sa makita nila ang isang sandstorm na humaharang sa kalsada sa unahan, na hindi tama dahil sinuri nila ang lagay ng panahon kanina at ito ay dapat na maayos. Dahil walang ibang pagpipilian, nagmaneho sila sa sandstorm, ngunit napansin ni Luo na hindi ito kumikilos na parang normal na bagyo. Ang masaklap pa nito, nawalan ng ugnayan ng mga miyembro ng team sa isa't isa at lahat ng signal sa kanilang mga system ay nakajam. Sa sandaling iyon ay may napansin si May sa malapit, ngunit mabilis itong nawala at inakala niyang guni-guni lang iyon. Ngunit ang nakita pala niya ay sina Chris at mga mersenaryo na sinusundan ang mga boss sa kalagitnaan ng bagyo, at dahil sa marka ay nalaman nila ang boss na kukunin. Noong makakuha ng posisyon, bumaril sila ng kawit sa huling boss upang ilapit ito at pagkatapos ay umakyat sila bago pinasabog ang kanilang sasakyan. Dahil sa nakakabit pa ang sasakyan sa boss gamit ang wire, naging dahilan ito ng pagtalbog at pagkabasag ng bintana sa harap ng boss. Nagbigay ito ng pagkakataon sa dalawang mersenaryo na makapasok at agad nilang pinatumba ang mga gwardya bago kontrolin ang boss. Tumalon ang dalawa pang mersenaryo sa kasunod na boss at nakapasok rin, ngunit binigyan sila ng bantay ng patas na laban. Matapos mawalan ng armas ang isa't isa, ang guard at ang mersenaryo ay naglaban ng mano-mano, ngunit ito ay tumagal lamang ng ilang hampas bago ang guard ay masipa palabas ng boss. Sa kabutihang palad, nakahiga siya sa tamang oras upang maiwasang masagasaan. Kukunin din ng mga mersenaryo ang boss na ito at tumigil sa kalsada upang tapusin ang kanilang misyon. Noong tumigil na ang bagyo, kinuha ni Henry at ng kanyang mga mersenaryo ang ilan sa mga pasahero ng bus na hostage, at nagalit si Chris dahil tila mga sibilyan sila at hindi mga kriminal. Ipinaliwanag sa kanya ni Henry na ang lahat ay panlilin lang lamang.
Pagkalipas ng ilang minuto, sa wakas ay nakaalis na sa bagyo ang mga pangunahing boss at napagtanto nilang nawawala ang dalawang huling sasakyan. Sinubukan nilang kontakin ang mga guard nito ngunit hindi nagtagumpay, at sigurado si Luo na walang natural sa nangyaring bagyo. Bumalik ang mga helicopter upang tumulong at isama sina Luo at Mei upang suriin ang lugar, at natuklasan nila na gumagamit ng jet engine ang mga kalaban upang itulak ang buhangin at makagawa ng sandstorm. Sinundan ng chopper ang kalsadang dinaanan ng truck at nahanap ang isa sa mga boss na kasama ang guard, na nagsabi sa kanila na mga Amerikano ang nasa likod ng lahat ng ito. Ang ibang helicopter ay dumaan sa ibang kalsada at nakita ang mga mersenaryo. Agad na nagpaputok ang magkabilang panig at nagawa ng gwardya na pasabugin ng isang sasakyan ng kalaban. Si Chris ay isang mahusay na driver at ginabayan ng iba pang mga kasama upang maiwasan ang pag-atake, hanggang sa makakita sila ng lugar kung saan sila maaaring huminto at umatake pabalik. Sinubukan ng chopper na lumiko upang mahuli sila mula sa likuran, ngunit naunang bumaril ang mga kalaban na naging sanhi ng pag-crash nila. Samantala, ang natitirang bahagi ng team ay sumakay sa mga boss patungo sa green zone, habang nahanap ni Luo ang huling boss at nalaman na karamihan sa mga pasahero ay naroroon, ngunit binihag nila si Cheng at ang kanyang mga assistant. Bumalik sa mga mersenaryo, dumating sila sa kanilang base at tinulak ni Chris si Henry, hinihiling na malaman kung saang kalagayan niya siya dinala. Ibinunyag na ang mga mersenaryo ay kinuha ni Owen, na siyang pinuno ng pangkat na umaatake sa refinery. Ipinaliwanag niya na napagod na siya sa pagtatrabaho sa mga kumpanya ng langis at ngayon ay pinaplano niyang nakawin ang lahat para sa kanyang sarili upang kumita ng malaki. Inalok rin niya si Chris ng trabaho bilang kanyang security officer dahil masyadong bata at desperado pa ang kapatid nitong si Henry. Hindi interesado si Chris sa kanyang alok, na labis na ikinainis ni Owen. Nang siya ay umalis, sinubukan ni Henry na sabihin kay Owen na hindi nila siya kailangan at magagawa niya ang trabaho, ngunit sumagot si Owen sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya at mga kasama nitong mersenaryo. Maya-maya pa, bumalik na si Luo sa helicopter at nakita si Chris na dumadaan. Sinubukan niya itong barilin ngunit nagpasya siyang mas maganda na sundan na lang si Chris. Ang gasolina ng kanilang chopper ay malapit nang maubos, kaya nagpasya si Luo na magpaiwan mag-isa. Bumalik si Chris sa kanyang bahay at sinuntok ang isang litrato dahil sa nakaramdam ng konsensya. Hiniling sa kanya ng isang bata na makipaglaro at habang sila ay nasa labas, nahanap at hinarap siya ni Luo. Kinuha nito ang bola at inihagis kay Chris habang humihingi ng mga sagot, ngunit tumanggi si Chris na magsabi ng anuman. Nang lumapit ang bata upang hingi ng bola, ayaw na takutin ito ni Luo at nagkunwaring umalis, ngunit ang totoo ay sinusundan pa rin niya si Chris. Pagkatapos ay umalis si Chris upang makipagkita kay Henry sa kanilang pinag-usapang lugar upang kunin ang kanyang pera sa ginawang trabaho. Ngunit nang pumasok siya sa abandonadong gusali, nalungkot siya nang matuklasan niya ang bangkay ng kanyang kapatid na iniwan ni Owen upang pilitin siya. Dahan-dahan ring pumasok si Luo, ngunit nakaharap niya si Chris at naganap ang away. Ang dalawa ay parehong mahusay sa pakikipaglaban at patuloy na nagtatanong sa isa't isa habang nagbubugbugan, ngunit pareho silang ayaw na sumagot. Naglabas ng kutsilyo si Chris, ngunit alam ni Luo ang gagawin para pigilan ito. Ginamit nila ang kahit anong bagay sa paligid upang umatake. Sinubukan ni Chris na itulak ang isang sasakyan kay Luo, na agad na umalis at sinama ang katawan ni Henry palayo upang hindi ito maipit. Maghahagis na sana ng granada si Luo, ngunit pinigilan siya ni Chris at sa wakas ay napagtanto nilang pareho ang kanilang kalaban. Sa sandaling iyon, dumating ang isang grupo ng mga opisyal ng France na humihingi ng pera at mukhang naloko din sila ni Owen. Habang sinusubukang magpaliwanag, aksidenteng nabunot ni Chris ang pin mula sa granada, at umalis ang mga lalaki bago pa ito sumabog. Pagkatapos ay ibinalik nila ang pin upang maiwasan ang pagsabog, at tumingin sa labas para lang makita na umalis lamang ang mga lalaki upang kunin ang kanilang mga armas at magpaputok. Ang dalawa ay nagmamadaling bumalik sa loob at nagtalo ulit tungkol sa paghahanap ng mga tamang bala. Dahil hindi nila mahanap ang kanilang kailangan, si Chris ay gumawa ng butas sa pader at pinasahan siya ni Luo ng mga granada upang itapon sa butas. Pagkatapos ng ilang granada, biglang huminto ang pamamaril kaya sinamantala ni Luo ang pagkakataong ilabas ang kanyang baril at muling humingi ng mga sagot, ngunit lumabas lang si Chris upang tingnan ang kanyang truck na nasira sa pamamaril. Pagkatapos ay sinabi ni Chris kay Luo ang tungkol kay Owen habang naglagay sila ng maraming mga granada para pasabugin ang gusali. Habang papaalis, ipinaliwanag ni Chris sa kanya ang tungkol kay Owen at nalaman rin ni Luo na marunong magsalita ng Chinese si Chris.
Samantala, dinala ni Owen si Cheng at ang iba pang mga hostage sa refinery dahil gusto niyang bigyan siya ni Cheng ng akses sa reserba upang nakawin niya ang langis. Noong una ay tumanggi si Cheng, kaya binaril ni Owen ang ibang bihag upang magsalita ito. Ang huling bihag ay ang kanyang anak, kaya sa wakas ay nagsalita na ito para iligtas siya. Pinaliwanag ni Cheng na ang susi ng computer at ang mga code ay naiwan sa kanyang bag ngunit wala ito sa kanya. Nagagalit na si Owen, kaya sinabihan sila ng anak ni Cheng na i-track ang kanyang telepono na nasa bag din. Pagbalik sa village, bumalik sina Luo at Chris upang tingnan ang mga bata at naroon rin si May. Narinig ni May ang pagtunog ng telepono ni Cheng sa bag at sinagot ang tawag, ngunit agad na binaba ito ng tumawag. Tinawagan ni Luo ang kanyang team at nakumpirma na ligtas na nakarating ang lahat ng empleyado sa Green Zone. Pagkatapos ay nakita niyang nililibang ni Chris ang mga bata sa pamamagitan ng isang kanta at nagpas siyang sumali at umarte tulad ng mga hayop sa kanta. Pagkatapos ay lumabas ang dalawa upang mag-usap at sinabi ni Chris na nakita niya ang notebook ni May. Kinuha niya ito upang ilagay ang kanyang numero dahil nagugustuhan niya ito. Ngunit natigilan siya noong sinabi sa kanya ni Luo na anak niya si May, kahit na ang kanilang relasyon ay sira na. Ibinahagi ni Chris kung paano nawala ang kanyang ama sa isang labanan para sa kanyang bansa, ngunit sinabi sa kanya ni Luo na ang pagprotekta sa bansa ay nangangahulugan din ng pagprotekta sa pamilyang naninirahan dito at iyon ang ginawa ng ama ni Chris para sa kanyang mga anak. Narinig ito ni May, at nagsimulang mas naunawaan ang kanyang ama ngayon. Bigla silang nakarinig ng mga kahina-hinalang hakbang papasok sa village. Sinama ni May ang mga bata habang ang dalawa ay nagtago at nalaman na palapit sa kanila ang mga tauhan ni Owen. Pinatay ni Chris ang isang lalaki habang si Luo ay tumalon sa bubong at pinatumba ang isang sniper. Na-corner siya ng isa pa ngunit sinamahan siya ni Chris at tinalunan ng lalaki, dahilan upang bumagsak sila mula sa bubong. Agad silang lumabas at nagtago upang hintayin ang susunod pa na kalaban. Sumenya si Luo kay Chris at mabilis na pinatumba ang lalaki bago pa ito makabaril. Ngunit hindi naintindihan ni Chris ang sumunod na senyales ni Luo at muntik na silang mahuli. Mabuti na lang at sinugod niya si Chris at pinaputukan niya ang mga kalaban. Pagkatapos ay pumunta muli si Chris sa bubong habang si Luo ay dumaan sa likod at nakipaglaban sa sinumang kaaway na makita niya at hindi nahihirapang patumbahin sila isa-isa. Nabaril din ni Chris ang ilang mga lalaki, ngunit nalaman ng kanyang lokasyon at nagpaputok ang kalaban ng rocket na naging dahilan upang siya ay mahulog. Sa kabutihang palad ay nagawang umalis kaagad ni Chris bago bumagsak sa kanya ang tore. Pagkatapos ay hinanap ni Chris si May at kinuha ang telepono ni Cheng para ibigay sa mga tauhan ni Owen. Lumabas ang mga tao sa village upang tumulong sa pagprotekta sa kanilang lugar, ngunit nagpakita ang kalaban ng granada. Sinabi nila na kailangan nila ang bag, kaya upang maiwasan ang gulo ay ibinigay ito ni Chris sa kanila at hindi pinansin ang pakiusap ni May. Nang makuha ang kanilang kailangan, nagsimulang naglakad paalis ang mga kaaway. Kinabukasan, ipinaliwanag ni May kung bakit gusto ng mga kalaban ng bag. Noong una ay walang pakialam si Chris sa ilang tanga na nagnakaw ng kaunting langis, ngunit sinabi ni May na ito ang pinakamalaking pagnanakaw ng langis sa kasaysayan at labis na maaapektuhan dito ang buong bansa. Nang marinig iyon, gusto nang tumulong ni Chris kaya inalok niya ang kanyang truck kasama ang makina upang makarating doon. Hindi pinayagan ni Luo si May na sumama dahil masyadong mapanganib, kaya binalaan na lang siya ni May na huwag gumamit ng baril sa refinery upang maiwasan ang pagsabog. Pagkaalis nila, nakita ni May ang isa pang sasakyan na pwede niyang gamitin. Samantala sa refinery, dumating ang bag at ibinigay ito ni Owen kay Cheng na agad na nag-activate ng mga computer upang iligtas ang kanyang anak. Nagsimulang dumaloy ang langis sa mga tubo at umabot sa ilang malalaking barko na naghihintay sa baybayin para sa deal. Nang sa wakas ay dumating ang dalawa, nagsimulang umatake ang mga gwardya ngunit magaling si Chris sa pag-iwas sa lahat ng ito. Binangga niya ang lahat ng mga hadlang sa kalsada at pumasok sa refinery, ngunit nang may humarang na truck ng langis sa daan, bigla siyang lumiko at bumangga sa isang platform na bumagsak at napuno ang lugar ng alikabok. Ngayon ay alam na ng lahat na nandito sila, ngunit ang alikabok ay nagbigay sa kanila ng pagkakataong umalis sa truck at makapasok sa loob. Kinuha ni Owen ang susi sa computer upang hindi mapigil ang langis at umalis kasama ang kanyang mga personal na gwardya at ipinadala ang iba sa mga nanghimasok. Bumalik sa dalawa, umakyat si Luo sa tore ngunit bago pa man siya masundan ni Chris, napalibutan sila ng mga gwardya at naganap uli ang labanan. Sa kabutihang palad, ang dalawa ay mahusay sa pagtatanggol sa kanilang sarili laban sa maraming mga kaaway. Nakatayo si Luo sa isang tubo kaya kakaunti ang mga lalaking maaaring sumunod sa kanya ng sabay-sabay.
sabay-sabay. Kumuha si Chris ng malaking tubo upang pagtutusukin at gawing kwek-kwek ang mga kalaban. Nang muntik nang mahulog si Luo sa pag-iwas sa atake, ginamit ni Chris ang tubo upang itulak siya pabalik at matamaan ng ilang lalaki bago ihatid si Luo sa kabila. Ginamit ni Owen ang sandaling ito upang magpaalam sa dalawa. Mas maraming lalaki ang dumating upang ipagpatuloy ang laban. Naghiwalay sina Chris at Luo para patuloy na patumbahin ang mga lalaki nang hindi gumagamit ng baril. Matapos ang ilang bakbakan, sa wakas ay nakapasok na sila sa loob ng pangunahing gusali. May bantay na nakaabang sa kanila, kaya hinagis ni Luo ang kutsilyo para ma-distract ito at sabay naman na hinampa siya ni Chris. Sinamantala ni Luo na patakbuhin si Cheng at ang kanyang anak, at pagkatapos ay nilabanan nila ni Chris ang bantay. Nagpalitan sila ng maraming atake bago magtago sa likod ng mga computer. Sinubukan ng dalawa na magbahagi ng mga armas at nagkaroon ng maling palitan, kaya kailangang gumulong si Luo at muntik ng mabaril. Nagpalitan ng putok sina Chris at ang bantay, ngunit agad na naubusan ng bala si Chris. Nakaisip siya ng plano, kung saan nagpakita siya sa bantay bilang distraction at nagawa ni Luo na sugurin ito at itulak sa bintana. Habang inaasikaso ni Luo ang bantay, hinabol ni Chris si Owen ngunit hindi niya mahabol ang sasakyan. Biglang dumating si May sakay ng isa pang sasakyan ni Chris, kaya sabay nilang hinabol si Owen. May mga armas sa ilalim ng upuan at sinabi ni Chris kay May na ang American way ay ang pagkakaroon ng baril kahit saan. Bumalik sa refinery, si Luo at ang bantay ay nag-aaway ng mano-mano habang sina Cheng ay nanunood mula sa malayo. Nang sinabihan siya ni Luo na umalis, sinubukan ng kaaway na tumakas at umakyat sa machinery kaya gumamit si Luo ng fire-blocking foam gun upang pigilan siya sa pamamagitan ng pagpapadulas sa kanya at matakpan ang kanyang paningin. Sa kasamaang palad, biglang nasira ang baril at natumba rin si Luo. Ngayon ang bula ay nagkalat sa buong lugar, at si Luo ay kumuha ng ilang mga wire para ikabit sa kanyang sinturon upang hindi siya malunod. Tumalon sa kanya ang kaaway ngunit mabilis siyang itinulak ni Luo at ang dalawa ay muling naglaban hanggang sa mahulog uli sila. Patuloy silang naglaban, at salamat sa wire ni Luo dahil nagawa niyang itulak ang lalaki sa makinarya at sa wakas ay natapos niya ito. Pagkatapos ay gumamit si Luo ng fan upang maalis ang lahat ng bula bago umalis. Sa kalsada, nagpaputok ang bantay ni Owen at agad na bumaril pabalik si Chris hanggang sa maubusan ng bala ang kalaban. Pagkatapos ay dumaan sina Owen sa disyerto, sa pag-aakalang hindi ito makakayanan ng sasakyan ni Chris. May ilang burol sa unahan nila, at nagawang tumalo ni May sa una ng walang problema, ngunit mas mahirap ang pangalawa at bumagsak ang sasakyan. Hindi alam ni na May at Chris kung ano ang gagawin, ngunit sa kabutihang palad ay dumating si Luo sakay ng truck at muling sinundan ng tatlo si Owen. Di nagtagal ay napagtanto nilang masyadong mabagal ang truck, kaya ipinaalam ni Chris sa kanila na ang makina ay hindi lamang ginagamit upang gumawa ng sandstorm. Pinindot niya ang isang buton at gumana ang makina, at pinabilis nito ang takbo ng truck kaya nagawa nilang makarating sa mga truck ng langis at bumangga sa isa sa mga ito. Napatalo ng mataas ang truck ng langis at bumagsak sa iba pang mga truck na nagdulot ng malaking pagsabog na dahilan para mawalan ng langis si Owen at napalipad din ang kanyang sasakyan. Namatay ang kanyang driver, ngunit nakaligtas si Owen na nasira ang kalahati ng mukha. Desperado na mabuhay, muling nagalok si Owen ng pera kay Chris ngunit tinanggihan uli ito ni Chris kaya inalis ni Owen ang katawan ng kasama at nagmaneho paalis. Sinubukan ni Luo na sundan siya, ngunit ang tangke ng truck ay tumutulo at lumikha ng putik na naging dahilan para ma-stop sila. Sinabi ni Chris kay May na pindutin ang ibang buton at ito ay nag-activate ng dalawang side slay na nagpahintulot sa truck na dumausdos sa buhangin gamit ang lakas ng makina. Nagmaneho sina Luo at May habang si Chris ay nakahawak sa gilid ng truck. Nang sa wakas ay nahanap na nila si Owen sa kanyang sasakyan, tinulak nila ito patungo sa isang bangin. Nang makitang malapit na rin silang mahulog, itinali ni Luo ang kanyang sarili at si May sa lubid at tumalon sila palabas ng truck bago ito bumagsak na sinama rin si Chris. Nang tumingala ang dalawa, nakita nilang nakakabit ang lubid sa kotse ni Owen, at nang mapansin ito ni Owen ay nagpasya siyang magpahulog kasama sila. Nahulog si Owen ng nakangiti, sa pag-aakalang nanalo na siya, ngunit sa kabutihang palad ay naputol ni Luo ang lubid sa tamang oras kaya naging ligtas silang dalawa ng kanyang anak. Pagkatapos bumagsak si Owen sa kanyang kamatayan, sinubukang tawagin ni Luo ang pangalan ni Chris ngunit walang sumasagot. Sa sandaling iyon, natuklasan ni May na hawak ni Luo ang kanyang notebook. Binuksan niya ito at nakitang pinagdikit ng kanyang ama ang 2 piraso ng larawan ng kanilang pamilya. Muling nagkasundo ang mag-ama, ngunit biglang nagpakita si Chris na kanina pa pala umaakyat. Tinulungan nila siyang tumayo at nagsimula ang isa pang pagtatalo ng sinubukan ni Chris na magpapansin kay May. Napagtanto nilang na-stuck sila doon, kaya ang tanging paraan upang makaalis sila ay magsimulang sumigaw ng tulong. Samantala, pinalibutan ng team ni Luo ang mga barkong nagnanakaw ng langis at inaresto ang lahat ng kasangkot.
Pagkalipas ng ilang sandali, nailigtas ang tatlo at bumalik sila sa village kung saan inayos nila ang poso at ibinalik ang tubig. Naputol ang kasiyahan ng ibinalita ng team na magkakaroon ulit sila ng bagong misyon, at inimbitahan ni Luo si Chris na sumama sa kanila. Maraming salamat sa panunood. Sana ay nagustuhan mo ang pelikulang ito. Huwag kalimutang mag-like at subscribe, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload.